Naulahi ang amen. Andaman ang inyong amen. Bigger favor in the year 2025. Bigger income this year 2025. Tinuod, gusto mo mas dako nga income, unsay income sa Binisaya? Kita? Dili lang. Kay kung si din inyong ingnon, dako nga kita, anaon ra niya yung mata, dako ang kita. Ang mata mo'y dako ni kita. Pero kanag yung bigger income, bigger cell groups. Dili kay tulo ang imong cell group member 3 years ago, hangtod karon tulo lang gihapon. Dili magpabilin nga maura gihapon. Mudako karong tuiga. And bigger harvest because God's word for us this year 2025 is bigger. Say bigger. Kuhita imong tapad ing na bigger. Nakibasig gidoka na diha. Let's go to Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, beginning verse 1 to verse 8. I forwarded my outline. I hope it will come out on the screen. And naapo ko'y picture nga gipadala because I will be using that as an illustration in a little while. Matthew chapter 13. How many of you found Matthew chapter 13 in your Bible? Beginning verse 1 all the way to verse 8, nag-ingon din Later that same day, Jesus left the house and sat beside the lake. A large crowd soon gathered around him, so he got into a boat. Then he sat there and taught as the people stood on the shore. He told many stories in the form of parables, such as this one. Listen. A farmer went out to plant some seeds. As he scattered them across his field, some seeds fell on the footpath, and the birds came and ate them. Other seeds fell on the shallow soil with underlying rock, and the seeds sprouted quickly because the soil was shallow. But the plants soon wilted under the hot sun, and since they didn't have deep roots, they died. Other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. Still other seeds fell on fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Anyone with ears to hear should listen and understand. Ambot sa inyohang mga Bible, usually, sa ubang Bible, imong makita nga ang title ani nga chapter sa ibabaw, gibutangan nila the parable of the sower, or doon na po'y uban, ingon nila the parable of the seed. Pero kung imo yung tanawon pag-ayo, sosihon nimo ang chapter 13 verses 1 to 8, and then later on in that same chapter, gi-explain pod ni Jesus, kay nangutan naman iya mga tinunan, unsay meaning ani nga parable. Actually, this parable is not about the sower. The parable is not about the seed. This is the parable about the soil. Ang gisgutan din dili lang ang nagtanom, dili lang ang liso, kundi ang gi-emphasize gud diha nga istorya, ang nagkalain-lain nga klase sa yuta. Dunay yuta nga gahi, dunay yuta nga batuon, dunay yuta nga tunokon, o nya dunay yuta nga tabunok. The focus is not on the seed, it is not on the sower, but it is on the soil. Napa ba mo diha? Na makarelate kaayo ko niini. Kay ba mo ngano? Kaganihan ingon ko nga first time nako ni nga mensahe giwali ninyo. Naay mga wali usahay nga akong iwali ninyo. Ako pong iwali kana nga wali pwede pud nako iwali sa laing simbahan. Usahay mga duha tulo ka laing simbahan. Maura nga wali akong giwali. Maura nga magwawali ang miwali si Pastor Siki. Pero lain-lain nga simbahan ang namati. Nasabtan ko ninyo? Tungod kay lain-lain nga simbahan ang namati, lain-lain ang resulta sa maong wali. Naipanahon usahay, nagwali nako, murarag kog nagwali og simento.
ni bandara ang akong giwali kay ang mga namati gahi og kasing-kasing. Mga batuon nga kasing-kasing mo na nga murag pagwali nako. Ang uban murag walang wa gani nag-take notes, ang uban gani nagsigirag Facebook, ang uban nagsiglakaw-lakaw, ang uban nagpiyong-piyong na giduka. Gahi kayo walihan. Pero doon na po yung mga dapit nga akong walihan, maura nga mensahe, maura nga pastor nagwalis, Pastor Siki. Pero kay ang namati, ang ilang mga kasing-kasing, tabunok nga kasing-kasing, mauna nga inigwali, ilahad yung dakpon, ilang sawon ang pulong sa Ginoo, aron nga motubo sa ilang mga kinabuhi. Dinhi ang parable is not about the seed, dili kabahin sa pulong, dili kabahin sa magwawali, kundili naa sa mga namati. So mangutana ko ninyo karong nga hapon, kumusta man ka? Kumusta imong kinabuhi? Are you a fertile ground or a fertile soil? Una sa tanan, gusto nako nga inyong sabton ni. Kitang tanan, ing nakitang tanan. Ing nakitang tanan, tanawa, di ba, dili tanan mo tubag. Ang uban, asa ka ang unahuna. Basig, usahay, cellphone magoy inyong gamiton sa inyong Bible. Pero naa pa ba mo sa Bible? O basig naa na mo sa Instagram? Basig naa na mo sa TikTok? Ang uban tingali, basig ni gawas na to, sa CR, kay nagsayaw-sayaw na dito, nag-record na siyang TikTok. Dili ka focus sa pagsimba sa Ginoo. Gusto nako kitang tanan. Sabto nato nga kitang tanan susama ta ni ining liso. We are like the seed. Ang seed, ang liso is full of potential. Gusto nako nga imong masabtan ni nga ang Dios dunay daghan kaayong gibutang sa imong kinabuhi. You are full of potentials. There are talents and gifts that God has deposited in your life. And He has a great plan and purpose for you. Sama sa usa ka liso. Usa ka liso nga mangga, pag nitubo na, pag nihamtong na, pag namunga ang usa ka punuan, ginatos-gatos nga bunga ang iyang ikahatag. Nasabtan ba na nato? Sa samang pagi, ikaw nga gibuhat sa Ginoo, there are so many potentials that God has deposited in your life. And our success in life is directly affected by our environment. Sama niining gisgutan din nga parable of the soil or parable of the seed or the sower, pero parable of the soil gyud nga ang gitanom nga liso may produce og 30, 60, 100-fold tungod sa maayo tabunok nga yuta. And our success in this life is directly affected by our environment. If we are surrounded by a negative or unhealthy environment, like the people around us, kanang atong palibot, atong nang isgutan unya, atong community, atong family, ang eskwelahan nga atong ginaeskwelahan. If we are in an unhealthy or negative environment, people are always complaining. Naba mo yung mga kaila nga sige ragreklamo. Reklamo kung muuwan, reklamo nga nag-uwan. Kung walay uwan mo, reklamo nga init. Nga kung ikaw pa'y Diyos, malibog ka na nila kay di Diyod malipay sa bisan unsa nga sitwasyon. Kaya ang ilag yung naandan, bagot-bot o reklamo. They're always complaining. They're always criticizing. The people that we surround ourselves with, especially the negative people, that creates a negative environment will affect the success or failure of our lives. If we are constantly surrounded ourselves with the negative environment, the potential that is inside of us cannot come to full manifestation. Malimitahan ang kabubuton o ang katuyuan sa Ginoo nga dako kaayo nga plano sa atong kinabuhi, dili siya mo fully manifest pag dili insakto ang atong environment. Pila ninyo doon na mo yung mga tanom sa inyong balay.
Pila ninyo, dili jud mo tubag, binsay unsay akong pangutana. Kuwang pa mo sa tulog, grabe ang inyong bilar hangtod kagabi. Pizza 4 naman kagabi, di man pizza 1, pero bilar lang gihapon, mo nang luya gihapon karong orasa. Kamo nga dunay mga tanom, makasabot mo niini nga dunay mga tanom, parihas ra nga klase nga tanom sa inyong balay. Dunay uban tambok kaayo nga tanom, healthy kaayo, pero dunay uban nga ngano man siya nga niwang or himatyonon man. It has everything to do with the environment kung asa nimo gibutang ang imong tanom. Naapa ba mo diha? Sa samang paagi, kitang tanan, dunay dagko nga plano o katuyuan ang Ginoo sa atong kinabuhi. We are full of potentials, we are full of gifts and talents. There is nothing wrong with you. In fact, the Bible tells us that we have been destined to bear fruit, more fruit, much fruit, and lasting fruits. John chapter 15. Ang plano gyud sa Ginoo kanato magmabungahon ta. Dili lang igo-igo nga bunga, kundi daghan kaayong bunga o bunga nga mo langtod. O tama ba kung binisaya? Langtod? Lungtad. Nabali. You've been designed by God to become great. Tanawa ra na imong tapad. Amiguhan na o amigahan na kay basig usa ka adlaw makurat na lang ka congresswoman na sa Cebu. Ang uban nato mukatawa. Kay wala nato gina-recognize ang unsay gideposito sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. You have been designed to become great. You've been designed by God to become great. So there is no problem in your life. The problem is the environment. Ang imong palibot kay maunay mo determinar kung magmalampuson ba ka o dili. It's the relationship. It's the people that you connect yourself to. And according to Matthew chapter 13, the fulfillment of your purpose, the growth, the building of your life will become bigger and greater this year if you will put yourself in a healthy environment. If you will surround yourself with the right people that will help you bring out the best that is inside of you. However, the negative environment that you are in can limit your growth, it can limit your success, it can hinder your breakthrough. Listen, say it again, if your 2024 was not a good one, if it was not a fruitful year, if it was not a productive year, if it was not a successful year, if it was not a prosperous year, kung makaingon ka ang akong 2024 dili maayo nga tuig, listen, check your environment. Check your connections. Check your associations. Check the people you choose to surround yourself with. You need to have the courage. Are you ready for this? You need to have the courage to separate yourself and move away from unhealthy connections, unhealthy relationships, and unhealthy environment. Kay nga naman, moving away from unhealthy relationship, moving away from unhealthy partnership, moving away from unhealthy environment is making room. Say, making room. Is making room for God's plan for your life to be fulfilled this year. Pero pag dili ka willing mo disconnect sa wrong environment, malangan, madelay ang fulfillment nga dako nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. If you don't move away from unhealthy environment, if you don't move away from unhealthy connections, if you don't remove yourself from unhealthy relationships, you are not making room for bigger
2025. So ang title sa akong mensahe karon nga hapon is Make Room. Say make room. Say that again, make room. Make room for bigger 2025. Kung ang tuig 2025 para nimo o para nako mahimong mas dako kaysa mga minglabay nga mga tuig, dapat ato nang tagaan og luna sa atong kinabuhi. We need to make room for a bigger 2025. I'll be sharing with you 2 keys how to make room for a bigger 2025. Matthew chapter 9. Let's go to Matthew chapter 9, verse 18 and 18, and then for the sake of time, let's jump to verse 23 to 26. Nag-ingon ang Bible, samtang nagsulti pa si Jesus, miabot ang usa ka pangulo sa sinaguga sa mga Hudiyo. Miluhod siya kang Jesus og nagpakiluoy nga nagaingon, ang akong anak nga babae bag-o lang gayud namatay. Apan kon adtuon mo siya og ipandong mo ang imong kamot kaniya, nagatuo ako nga mabuhi siya pag-usab. Busa mitindog si Jesus ug miuban kaniya, mikuyog usab ang mga tinun-an ni Jesus. Kinsa ang mikuyog kang Ginoong Jesus? Timan-i nga ang iyang gipakuyog niya mga tinun-an. Dili lang bisan kinsa, kundili mga tinun-an. Verse 23, mipadayon si Jesus ngadto sa balay sa Pangulo, sa pagsulod niya, nakita niya ang mga musikero alang sa lubong ug ang mga tao nga nagkaguliyang. Di ba namatay ang anak nga babae? Nihangyo ang papa nga muadto siya sa balay ug iyang ipandong ang kamot sa iyang anak aron nga mabanhaw kini. So miadto si Ginoong Hesus, pag-abot niya nag-ingon ang Biblia nga naa na dito ang mga musikero para sa lubong kay nangandam na para ilubong ang bata og nagkaguliyang. Busa miingon siya sa mga tao, gawas una kamo. Kung imo ning sabton, tanan nga naa dito sa balay, gipagawas ni Ginoong Hesus, ang gipabilin ra niya ang ginikanan o ang iyang mga tinun-an. Gawas una kamo, dili patay ang bata, kundili natulog lang. Gikatawan nila si Hesus. Tanawa, ang rason nga nung iyang gipagawas ang mga tao, kay katong mga tawhana walay pagtuo nga mabanhaw ang anak nga babae. Kung magpabilin to sila dito sulod sa balay, katong mga tawhana nga wala nagtuo, they are creating the wrong environment and there will be no miracle that will take place. So in order for the miracle to happen, kinahanglan pagawson ni Ginoong Hesus katong mga tawhana because they will not make room for the miracle to take place. Sa dihang nakagawas na ang mga tao, misulod dayon si Jesus sa kwarto sa bata, gikuptan niya ang kamot sa bata, og mibangon kini, og ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang lungsod ni adtong dapita. Before the miracle take place, and this is very important for every one of us, because every now and then, naata sa sitwasyon nga nanginahanglan tag milagros sa Ginoo. Naadjay panahon usahay nga wa kay kwarta, putlanan ka og kuryente o putlanan ka og tubig o putlanan ka og telepono. Unsa may mga putlonon sa ato, internet. Usahay naadjay panahon nga naata sa sitwasyon nga wala na tay mahimo sa atong kaugalingon ang atong gikinahanglan milagro. Napabay tao diha. Ang Ginoo milagroso. 5 kabuok nagtuong ang Dios milagroso. Kung imong tanawon Ephesians 3:20, it's not even in my notes. Nag-ingon na Bible that God is able to do exceedingly abundantly above than what you can ask or even imagine. Ang Dios makahimo labaw pa kaysa imong gipangayo. Nangayo ra kag pangbayad sa kuryente, pwede niya nga ihatag nimo pangbayad sa kuryente, sa tubig, abang sa balay, og tanan pa nimong panginahanglanon. Beyond what you are able to comprehend. Ingon ang Ephesians 3:20. Walay problema sa Ginoo, milagroso ang Dios.
Pero ang rason usahay nga dili nato madawat ang milagro tungod kay ang atong environment dili conducive for the miracle. Are you still here? Mao na dinhi gipagawas ni Ginoong Hesus ang mga tao kay mao to'y makapugong sa milagro. Kung inyo gani may numduman, I think it's in Mark chapter 6. Ingon ang Biblia that Jesus could not do any miracles. Di siya kahimog mga milagro didto mismo sa iyahang syudad. Ngano man tungod kay nag-ingon ang Mark chapter 6 because of their unbelief. Ang gahom ni Ginoong Hesus napugnan sa ilang kakulang pagtuo. Si Ginoong Hesus na milagroso nga anak sa Dios. Pero ingon ang Bible, He could not do any mighty miracles because of their unbelief. Because the environment was not conducive for the miracle. Mao na dinhi iyang gipagawas ang mga tao. Jesus sent the people away. Why? He knew the negative environment will hinder the miracle from happening. So by sending the people away, He was making room for the miracle. Kinahanglan masabtan nato ni. Say, make room for a miracle. Isulti, make room for a miracle. Nagtuo mo niya na, mura magkuwang og convincing power inyong sinultihan. Say, make room for a miracle. Pila gyud sa inyo nagatuo nga ang atong Dios milagroso nga Dios. Pila ninyo dinhi nakadawat na mog milagro gikan sa Ginoo. Dili milagro sa imong dato nga igagaw o dato nga uyuan nga mo'y nakatabang nimo putlan naman unta kag kuryente nya midagan ka ngadto nang hulam ka og ingon sa ayon lagbayri ako na lang ning pinaskuhan nimo ingon dayon ka milagro gito gikan sa Ginoo. Dito milagro gikan sa Ginoo. Tabang to sa tao. But God is a miracle working God. Oh, may nakaingog, amen. Are you here? Naaba mo diri? And God wants to bring miracles into our lives this 2025. God wants to bring bigger blessings. God wants to bring bigger favor in 2025. But in order for these bigger blessings, in order for this bigger favor to come into our lives, we need to remove the wrong environment in our lives so that we can make room for the blessings, for the favor, for the miracle to come into our lives. Dapat willing ta mo unsay remove sa Binisaya. Remove the wrong environment. Willing ta nga mo unsay remove? Mutangtang, mutanggal, mo kuha sa mga dili mao nga mga environment sa atong kinabuhi. As long as you don't remove the wrong people, the wrong environment, the wrong connections, the wrong partnerships, the wrong relationship, you are not making room for a bigger 2025. So here's the answer. How do you make room for a bigger 2025? Write this down. Number 1. How many here gusto mo milagro karong tuiga? Pila man nyo gusto mo dinagko nga panalangin karong tuiga? Pila man ninyo gusto mo dinagko nga grasya sa Dios? Transaction nga labaw pa sa imong gipaabot. Kana bang surpriseon ka ni Lord? Dili na mahitabo basta dili mao ang environment. So number 1, to make room for a bigger 2025, walk away. Say walk away. Walk away from wrong environment. Walk away from wrong environment and surround yourself with the right people and right community. John chapter 5 verses 1 to 9, Juan kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 9 mo ni giingon sa Biblia. Human miadto si Jesus sa Jerusalem aron sa pagtambong sa usa ka pista sa mga Hudiyo. Dito sa paril sa Jerusalem may usa ka pultahan nga gianan sa mga karnero. Dool niini may linaw nga kaliguanan. There was a pool sa mga Hebreo nga pinulungan gitawag og Bethesda.
Sa inyong English Bible gitawag og Pool of Bethesda. Sa palibot nini may 5 ka silunganan diin naghigda ang daghang mga masakiton, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Unsa day naghigda dito ilawom ni ining pool? Mga buta, mga bakol o mga paralitiko. Naghulat sila nga mulihok ang tubig kay may mga higayon nga may anghel sa Dios nga mokanaog didto aron tandugon ang tubig. Ang makauna og toslob sa tubig human kini matandog sa anghel mamaayo bisan unsa pa ang iyang sakit. May usa ka tawo didto 38 na katuig nga nagsakit. Pila na katuig nga nagsakit? Kinsa man dinhi nag-edad nag 38. Saylo 38. Kinsa may wala pa kaabot 38, isa kamot ang wala pa. O ang sakit ining tawhana maguwang pa ninyo. Nag-ingon din ni 38 na katuig nga nagsakit. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto og nahibalo si Jesus nga ang iyang sakit, ingon na niadto kadugay. Busa miingon si Jesus kaniya, gusto mo ba nga mamaayo? Na diha makita, oy gagmay man. May tatog dagko nga litra. Tanaw na lang mo sa inyong Bible palihog kay para masabtan ninyo because I'm going to emphasize some statements in this passage. Gipangutana siya ni Ginoong Hesus, gusto mo ba nga mamaayo? Kung Cebuano pa to, basig nitubag tog insulto. Anong mangutana pa man ka? Mao bitaw naghigda ko dinhi wa na ko ni uli sa amo kay nagpaabot jud ko nga sa dihang kutawon sa anghel ang tubig. Ako'y una nga makasulod para mamilagruhan ko. Gusto ba kang mamaayo? Mitubag ang masakiton. Unta, sir. Sa ito pa, gusto niyang maayo. Apan, walay tao nga mudala kanako didto sa tubig kung tandugon na sa anghel. Samtang nagpadulong pa lang ako sa tubig, maunahan nako kanunay sa uban. Miingon si Jesus kaniya, bangon, dada ang imong banig og lakaw. Diha dayon na ayo ang tao sa iyang sakit og gidala niya ang iyang banig og milakaw nahitabo kini sa adlaw nga igpapahulay. Nasabtan ni ang rason nganong ang bakol nakadawat og milagro dili tungod sa tubig. Ang iyang gipaabot yun nga makatusnob siya ngadto sa tubig kung ang tubig kutawon sa anghel. Pero kani nakadawat siya milagro dili tungod sa tubig nga gikutaw. Nakadawat siya milagro tungod kay ingon ni Ginoong Hesus, bangon, dada ang imong banig og lakaw. Kung gusto ka og milagro, ang ginatudlo ni Ginoong Hesus, kung gusto kag mas dako nga kinabuhi, kung gusto kag dako nga panalangin, kung gusto kag dako nga kaugmaon, bangon ing nabangon. Bangon og biyai ang dili mao nga environment sa imong kinabuhi. Kay bao kag nganong ang kaning bakol wala makadawat sa milagro sulod na sa 38 katuig, ang iyang environment dili mao. Gipangutana siya ni Ginoong Hesus, gusto ba kang maayo? Makita nimo nga sayop gyud ang iyang mindset. Kaya ang nag-atubang na niya ang milagroso nga Kristo, pero ingon niya, gusto ba kung maayo? Pero, naman ko'y mauna nako. Na yung mga tao, ingon niya na, daghan kaayo og mga pasangil, mauna nga dili gyud mo dako ang ilang kinabuhi. Imong ingnon, gusto ka makahuman ng eskwela? Gusto ba ko, pero akong mama o papa, wa manggoy kwarta mo nang di gyud ko kahuman. It is in the environment, ang environment nag-create og limited mindset. Mao na nga ang solusyon sa iyaha para makadawat og milagro, ingon ni Ginoong Hesus, bangon og lakaw dada ang imong banig. Nganuman, gusto ni Ginoong Hesus nga biyaan niya ang iyang dili mao nga environment. The people around you could determine
whether you will have a bigger 2025 or your 2025 will just be a repeat of 2024. Ug ang imong 2024, it was just a replay of 2023. Gibalik-balik ra ang imong tuig. Ngano tungod kay ang imong environment dili mao. Are you still here? Mangutana ko ninyo, sige daw, examine yourself. Ang imong gipuy-an, ang imong gieskuylahan, ang imong gitrabahuan are the people around you in your community, are the people around you in your school, are the people around you in your workplace, are they bringing you closer to God? Sige daw, Bi. Kanang imong gipuy-an, pangutan na imong kagalingon, pila nakakatuig nagpuyo diha. Sa imong pagpuyo diha ni anang lugara, nadasig baka, nagmainiton baka sa pagpangalagad sa Ginoo? Or kada pauli nimo maluya hinuon ka? Muna ang uban tingali ninyo, di gani ganahan mo uli, gikan sa trabaho. Kaya mo uli ko, to dito akong asawa, naghuwat, magyaw-yaw na po to. Or to dito akong mama, akong papa, naghuwat na po, magsigig yaw-yaw. Muna nga, nagunahuna na gani, tingali ka nga, mag-boarding house na lang ka. Are the people around you bringing you closer to God? Are the people around you bringing you closer to your destiny? Are the people around you bringing you to a better environment? Are the people around you or the community bringing a bigger income, a bigger blessing, a bigger favor from the Lord? If they are not, have the courage to walk away from this negative environment because it will not bring you into a bigger 2025. I remember when I started meeting with sila ni Moy, si Kim, si Noli, and all the other boys, ingon ako nila, dapat, I gave them goals. In 6 months' time, dapat doon na mo'y income. And in 3 years' time, you remember, ingon ako, dapat in 3 years' time, wala na mo nagpuyo ni ining lugara. Kay kung dinhira mo magpuyo anang lugara, it will still be at the same environment. It will not bring you into a bigger future in your lives. Kining bakol, kung wala ni siya mibangon o mibiya sa iyang gihigdaan, mahimo nga nakadawat siya milagro, pero kung nagpabilin siya ni adtong lugara, mubalik ra gihapon ang iyang pagkabakol. Kay dili ito tungod sa tubig, it has everything to do with the environment nga iyang gipuy-an that created so much limited mindset sa iya. Napa ba mo diri? Some of us are living in the wrong community. Some of us are working in the wrong company. Some of us are studying in the wrong university. Balik ko gamay sa wrong company. Si Bishop Uriel, iyang sultian kung naapa siya diri sa tubangan, ingnon kaniya, ikaw nga nagtrabaho ana nga kumpanya. Sige daw, pangutana imong kaugalingon. Kanang sweldo nga ginabayad sa imong kumpanya diha nimo, makapalit ba na, makabayad ba na sa imong damgo? Unsa may imong damgo, gusto kang makabalay. Kanang sweldo nga ginasweldo sa imong kumpanya nimo, makapalit ba nagbalay? O kamo nga mga nagtrabaho, basig manager pa ka sa imuhang posisyon, pangutan na ingon ni Bishop Uriel, tanawa daw, tanan nga nagtrabaho ana nga kumpanya, nakabalay ba sila? Kay kung walay usa nga nakabalay nila, nganong nagtuo man ka nga makabalay ka? Nga ang environment where you belong is shows nga walay usa nga nakabalay. Amen. Amen. Ang eskwelahan nga imong gina-eskwelahan, tama ba ang environment? There was one meeting sa National 12, kauban ni Pastor Cesar. Unya si Pastor Bert Pretorius nagtestimony sa amo. Ingon niya, dunay usa ka biyahe ni Pastor Cesar ngadto sa South Africa, kay didto man sa South Africa nagpastor si Pastor Bert. Nag-conference sila. Pagkahuman sa conference, si Pastor Cesar gipahatod na nila ngadto sa airport para muuli na sa Colombia. Nakurat siya kay mibalik si Pastor Cesar ngadto sa simbahan nila ni Pastor Bert.
o gipangita ang anak ni Pastor Bert. Ingon ni Pastor Cesar, where is your son? Unya ginganlan kinsang anak nga anak nga lalaki, puro man ni lalaki iyang mga anak. Gipangita ang ikaduha. So gipatawag ang ikaduha. Gistorya ni Pastor Cesar and nadiskubrihan ni Pastor Bert, wala gani kabalo ang papa, nga ang ilang anak wala nagtinarong og eskwela tungod sa iyahang mga barkada sulod sa eskwelahan. Apa ba mo diha? So sa diyang naibawaan ni Pastor Cesar mo dito nga gipabalik siya sa Holy Spirit ngadto aron istoryahon ang anak ni Pastor Bert og makahibalo ang ginikanan si Pastor Bert og si kisa iyang asawa Pastor Regina ni Pastor Bert ang iyang asawa. They found out that when Pastor Cesar was talking to their son nga ang iyang anak kining ikaduha wala na magtinarong sa eskwelahan tungod kay nakabarkada og dili mao nga mga barkada. So ang advice ni Pastor Cesar ngadto kang Pastor Bert, gitestimony ni Pastor Bert namo, Pastor Cesar told us nga dili na paeskwelahon ilang anak anang eskwelahan paundangon ana gyong simanaha. Weekend man to, Domingo, ingon nila pagka-Lunes wala na nila gipaeskwela ang ilang anak kay ang advice ni Pastor Cesar, remove your son from that environment. Pero ingon ni Pastor Bert, Pastor Cesar did not know nga ang klase 1 month na lang mahuman na. Ikaduha, ingon nila, ang tuition fee fully paid na. Ngunya, paundangon niyang anak. Ikatulo, ingon niya, kato nga university is the best university in the whole country. Ikaupat, ingon niya, kato nga university is the most expensive university in South Africa. Pero tungod kay ang advice ni Pastor Cesar, remove the son from that university. Wala na nila pa eskwelahan. Karon, full-time pastor na sa simbahan. Naluwas ang iyang anak gikan sa dili mao nga environment. Napaba mo din eh? Nagkamingaw naman. Kaning bakol sa ako nang giingon, kung wala mibiya dito sa pool of Bethesda, mubalik lang gihapon sa pagkabakol, bisan og mamilagrohan siya, kay ang nagpabilin kaniya nga bakol, dili ang tubig, kundili ang iyang environment. Napaba mo dire? Unsay ingon sa pulong sa Ginoo, Proverbs chapter 4 verse 18. The path of those who live right, in other words, ang dalan sa matarong, the path of the righteous, is like the morning light. It gets brighter and brighter until the full light of the day. Unsay ingon ni Solomon sa Proverbs 4:18, ang dalan daw sa taong matarong nagkahayag kada adlaw. It's getting brighter and brighter. So let me ask you a question. Is your life getting brighter every week? Nagkahayag ba ang imong tuig? Ang imong simana ni adtong milabay nga tuig? Is your life getting brighter every month? Is your life getting brighter every year? Nagkahayag ba ang imong kaugmaon? O dunay uban magsigingon, dili, mas nindot gitong wala pa nag-COVID. Pagkahuman sa COVID, di nagyud mao among kinabuhi. Pero ingon sa Biblia, the life of the righteous gets brighter and brighter every day. Is your life getting brighter every week, every month, and every year? Or is it a repetition of the previous month? Is it a repetition of every year? Balik-balik na lang ba ang imong kinabuhi? Listen, God has a better and brighter plans for you, no matter what situation you are in right now, or no matter what situation you came from. But for these better and bigger plans to happen in our lives, we need to surround ourselves with the right environment, right friends, right connections, and right community. Proverbs 13 verse 20, ingon ng Bible, be friends with those who are wise, and what will happen to you? Look at the verse, be friends with those who are wise, and you will become full. Wala mo nagbasa.
Be friends with those who are wise and you will become. Oh. Muna, doon na tayo panultihon. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Someone said, show me your friends and I will show you your future. So ginli ko kinsay imong barkada kay ako kang sultihan unsay imong kaugmaon. Sa Binisaya nag-ingon pakighigala sa mga maalamon o ikaw mahimong bugo. Mo ba nang ingon sa Bible? Kung makighigala ka, makigbarkada ka og mga maalamon, unsay may tabo? Ikaw mahimong maalamon. Kung makigbarkada ka og mga palahubog, unsay may tabo nimo? Kung magbarkada ka og mga sugarol, unsay may tabo nimo? It has everything to do with your environment. So if you want a bigger 2025, make the decision to walk away from wrong associations, wrong environment. Pangutan-a daw imong kagalingon, kining akong mga amigo ba, kining akong mga barkada, inig ka Domingo, nagunaw ba nagsimba? O kaligo dagat, o laag dito sa bukid, or adto sa mall, ang pagsimba, wala gyud sa ilang plano. Unya, mo na imong mga barkada, ayaw paabot ng imong 2025 is going to be a lot better than 2024. Napaba mo diri? To make room for a bigger 2025, walk away from wrong environment. Number 2, ang ikaduha, to make room for a bigger 2025. This is even more challenging than the first one. Unsa ang primero, to make room for a bigger 2025, unsay atong buhaton? Walk away from wrong environment. Number 2, to make room for a bigger 2025, break away. Say break away. Say break away. Break away from wrong connections, or change that word, wrong relationship or bar. Connections or wrong relationships. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Nag-ingon ang 2 Corinthians 6:14. Do not, say do not. Say do not. Sa Binisaya, nag-ingon ayaw. Ingna ayaw. Kita ra ba mga Pilipino, pag ingnog ayaw, mao na ibuhaton. Kung ingnog do not, mo na ingon yun, I will. Balihon. Ingon ang 2 Corinthians 6:14, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Can you show me the picture? Itong duha ka kabaw. Kining bersikulo nga gigamit ni San Pablo when he said, do not yoke together with unbelievers, Paul uses the illustration of farming. Say farming. He uses the illustration of farming when it comes to our walk with God in connection with other people. Pila ninyo kita nagkabaw? Basig sobra gyud mo taga syudad ba, wa gyud mo kakita og kabaw. Pila ninyo nakasakay og kabaw? Wala na. Ang uban nyo, nakakita. Pila ninyo, nasungayan og kabaw mo nang nahagbong mo, nalabay mo. Naamoy mga unforgettable moments. Kining sa pagdaro sa farming, mo na nigamit ko picture, kay uban ninyo, murag diri mo gipangatawo syudad. Queenie, dini ka gipakatawo sa Mandawi? Sa Mandawi, ni gipanganak si Queenie. Si Pin? Si Queenie, si Honey Queen, sorry, si Honey Queen. Sa Mandawi gipanganak. Pero nakaadto kag probinsya, Honey Queen. Kita kag Kabaw. Kaila kag Kabaw, no? O kaning duha ka swiko, kaila po mo Kabaw. Kaila halos, kay mga batanon. Ambot ni si Dinog si Kyle, kaila mo Kabaw. Kay usay computer mo inailhan, wala na kaila og farm. Show me the picture. In farming, pag magdaro na gani dito sa umahan, aron mas paspas ang agi sa farmer, iyang darohon ang iyang uma, o niya usahay, kato pagawas ng picture,
duha ka kabaw ang iyang gamiton pagdaro. Muna, niingon din ni si San Pablo, do not be yoked together. Nakita ninyo, ang duha ka kabaw, naka-connect na sila para magdaro sa umahan. Dili ka makakita sa umahan, pangutan-an ni sila ni Ate Manol, kay naanay umahan sa Leyte, naanay sila yuta sa Leyte. Dili ka kakita sa umahan, silang peli sa Bohol, naapod ni sila yuta dito. Kay mga taga-syudad manggod mo, so i-confirm ni sa ilahan ang mga taga-umah, na umahan, kay mga sindero ni sila. Dili ka kakita sa umahan, nga dunay nagdaro nga ang usa kabaw, unya ang pares kabayo. Tawa, di ba? Mga tawa sila. Nga naman, dili mo pwede parison ang kabaw o ang kabayo sa pagdaro. Kay ang kabayo, pas mulihok o mulakaw. Pero ang kabaw, mao'y kusgan. Muna nga, ang parison yun na, parihas kabaw. Napoy laing picture. Andam ka sa laing picture. Naiduha ka kabayo. Ay, pakita tong kabayo. Atong ulaton ang kabayo. Dili lang kabaw akong giandam. Napoy kabayo. Wala ang kabayo? Wala ni gawas? Wala ni mo na-receive ang kabayo? Basig to apa tingali. Dakponon pa dito. Asa ganina ka nang dunay tartanilya? Pasil. Napoy gipadala niya. Nga sa mga, unsay tawag na chariot, kabaw magyapon, wala din ako napadala ang kabayo. Sa mga chariot na pod, para paspas ang dagan sa chariot, puro na kabayo ang ilang itapad para mudagan, muguyod sa chariot. Dili pod pwede nga kabayo o kabaw ang iparis para muguyod sa chariot. Kinahanglan parihas ing naparihas. Dili partner ang kabaw o kabayo sa pagdaro sa uma. Ang kabaw i-partner o kabaw sa pagdaro sa uma. Muna, nag-ingon din ni sa Cebuano, klaro kayo, 2 Corinthians 6:14. Ayaw gayod kamo pakigiusa sa dili tumutuo. Do not be equally yoked with unbelievers. Ayaw pakigbarkada, ayaw pakigsuod, ayaw pakiguyab. Ayaw pagminyo og dili parehas nimo nga magtotoo sa Ginoo. Ang uban mga tarungan manggod gwapo, manggod pastor, gwapa manggod siksik ayo, buutan pagyod. Karon ra na inugminyo ninyo mo gawas ng sungay og manungay na nimo. Kusog na mo tubag-tubag mo sukol na nimo karon nga uyab pa mo buutan pa na. Wa giniingog amin. Ing naayaw. Bisag dato pa na, basta dili magtotoo, ayaw, ingon ang Bible. Mingaw man. Ingon San Pablo, ayaw gayod. Kung ang imong partner, kay ba mo nga no? Pag makigpartner ka niya, ikaw magtotoo sa Ginoo, ang imong partner dili magtotoo. Kung imong partner mo simang, ikaw madala pagsimang. Sinoli akong pareyon. Kisa may parehas na ako og lawas, kay kung si kuya akong padalon diri, mas kusgan na ako, pildihon ko. Labi nagsikail mo akong pareyon diri, dili may parehas kadako. Kisa parehas na ako kadako, si Moy or si Noli? Ha? Moy, dali Moy kay. Ha? Ikaw na lang, ikaw. Ayaw kay mas gwapo to si Kim, wala akong kagwapo. Kanang ikaw lang kay parehas ta kagwapo. Dali Moy, tabangi ko. Maguba akong illustration pag dili ka mo. Dali, tabangi ko. Kay kung pareha tagadak og sapatos, uy bag-o man gani day kag sapatos, dili tapad nako. Ingon ani na lang imbis nga ana, mag-ingon ani lami ha. Mao ni ang ingon sa Bible, do not be equally yoked. Ayaw jud pakig unsay connect nga ingon ani hugtag jud moy ana. Gabi o nag-video pa. Do not be equally yoked with unbeliever. Example na niya, ayaw ka stumble. Pananglitan, siyempre ako may pastor, ako ang believer, siya ang believer. Pero nakig-partner ko niya. Ingon ang Biblia, do not be equally yoked. So pananglitan, kung maglakaw ming duha,
Kung pananglitan si moy muliko patuo, unya ako padong sa wala, unsay may tabo, magbinirahay mi. Kay ngano man, lain-lain mi og direksyon. Nakuha ninyo? Usahay, kung di mo magbantay, siguro na kay uyab o tingalig na kay suod nga amigo, pagka Domingo, ikaw gusto kang musimba, pero siya gusto maligog dagat. Kinsa kay mudaog ninyo? Napabitay simba sunod Domingo, dagat na lang usa ko karon. So ikaw mo'y madala. Napabay tao diha. Pero kung pananglitan, diri dapit mo'y. Pananglitan, ang imong partner, dili na gyud mulakaw, di na mo banti, pero ikaw gusto kang mulakaw. Ayaw lakaw, hunong lang. Pananglitan, gusto kong mulakaw, pero sumoy di na mulakaw. So muabanti ko. Ang mahitabo, dili ko makabanti, magtuyok-tuyok lang ko, kay ang akong kauban, ang akong partner, dili naman gustong muabanti. Napabay tao diha? Salamat kayo, bro. O, paungan na imong record. Grabe, gi-record ang among illustration. Kung gusto ka nga motubo, kung gusto ka nga moabanti, kung gusto ka nga magmabungahon, kung gusto ka magmauswagon, kung gusto kang magmalampuson, pero ang imong partner walay plano nga motubo, walay plano nga mamunga, walay plano nga magmalampuson, ang mahitabo bisan pagduna kay maayong plano, dili ka kaabanti, magtuyok-tuyok ra ka kay nakahigot ka sa imong kauban nga wala na mo abanti. Muna kinahanglan nga mohimo ka og maisugon nga lakang. Courageous decision to break away from your wrong connections. Maisugon nga lakang sa pakigbulag sa dili mao nga relasyon. Kay ngano ang sulti sa Biblia, ang imong pilion kanang sama nimo. Muna ingon, do not be equally yoked with unbelievers. Gusto kang moalagad sa Dios, gusto kang motubo sa Ginoo, gusto kang mag-cell group, gusto kang mosimba kada Domingo, gusto kang mo-appeal sa training, gusto kang mangabig og kalag, gusto kang maghimog mga tinunan, gusto kang muhuman og eskwela, gusto kang motrabaho og dako nga sweldo. Pilia ang dunay dako nga damgo, pilia ang dunay klaro nga tumong sa iyang kinabuhi. Sagun sa panagagwapa, sagun sa panagagwapo, kung way klaro ang iyang tumong sa kinabuhi, ayaw nagpilia. Jeremiah 29:11, we know this verse. Ambot kapila na ni nato gitun-an ning bersikuloha. Ingon ang Bible, I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Dios dunay maayo kaayong plano kanato. Unsa iyang plano? Plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang Dios dunay maanindot nga plano alang kanimo. Pero sabta karon nga hapon, napa ba mo diha? Sabta karon nga hapon, nga ang plano sa Ginoo mahitabo lang sa atong kinabuhi kung mo cooperate kita sa Ginoo. He cannot fulfill His plan for us unless we cooperate with Him. He cannot fulfill His plan for you if you choose to follow your own plan instead of following His plan for you. Usually, manggod, ingon ani sa mga ulitaw og daga. Ingon ang Biblia, ayaw lagi panguyab anang unbeliever. Mga tarungan man, ingon, ako ramon na siyang kabigon sa Ginoo. Ako na siyang hinay-hinayan. Di ka kabantay, ikaw hinoon mo hinayan, pagbira palayo sa Ginoo. Unya, di ka kabantay, kay hinay-hinay man ang pagbira. Naibuong na lang ka, wa naman ko kasimba, wa naman ko ka-cell group, wa na gani ko ka-appeal sa devotional, naghinay-hinay man siya, bira ni mo palayo, imbis nga ikaw mo'y mo bira niya paduol. Kay wala nag-ingon ang Biblia, hinay-hinay siya bira sa diyang uyab na mo. Ang ingon sa Biblia, ayaw. Ayaw. Don't be equally yoked. We have a part to play in God's plan. And God cannot fulfill His plan in our lives until we cooperate with Him.
And His plan for us is better than our own plan. Nakita na naman tayo mga plano sa atong kinabuhi. Ang uban ninyo, doon na mo yung mga plano karong tuiga. Na ako'y nakita ang kalendar. Long weekends. Na usa ka weekend, 5 ka adlaw yun, holiday. Ingon na ito sa ubos, andama na ang inyong mga plane ticket kay manlaag na ta. Ninduta sa ilang plano, laag, basta bakasyon. God cannot fulfill His plan in our lives until we cooperate with Him, and His plan for us is better than our plan. Kaya ba mo nga no? You don't know what will happen to you in 2027. Wala ta kabalog, unsay may tabo sa umaabot. Wala ta nagpaabot nga pagka 2020 mag-lockdown, nobody was prepared ni adtong COVID. Walay nasod nga nakapangandam. Sa dihang nag-lockdown, tanang nasod na apektuhan economy. Kay walay nakahibalo ni adto. Nakugang, nakuratan ang tanan. Pero ang Dios wala nakurat ni adto kay balo siya nga may tabo to. Mao na nga ang iyang plano sa atong kinabuhi mas labing nindot kaysa atong plano. Kay wa ta kay bao unsay may tabo next year. But God knows everything about our future. So to have a bigger 2025, we need to cooperate with God. Examine your life right now. Examine your environment. Examine your connections. Examine your partnerships. Some of us, we need the courage to make the decision to walk away from wrong connections and wrong communities. Some of us, we need the courage to make the decision to break away from wrong relationships. Ako lang klarohon. Kung minyo na ka, you don't break away from that relationship. Some of us or a few of us, we need to wake up. The word is wake up, not break away, not walk away. Dili nimo biyaan imong bana, dili nimo biyaan imong asawa. Kuming ka pastor kining akong asawa, wa gyud planong mo apil og cell group. Ako gusto jud ko mag cell group. Gusto jud ko mag live class pero kani man siya magsipangagad manguli na ta. Unsa man pastor, ako na lang ni siyang biyaan aron makapangalagad ko sa Ginoo og tarong. No, if you are married, the word is not walk away, it's not break away, it's wake up. Pagmata, make a decision to be serious about your walk with God this year because our lack of commitment is not only affecting us, it is also affecting the people around us. Amen. Kung pananglitan tatay ka, way klaro imong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ra ikaw mo'y apektado, pati imong pamilya apektado. Napabay tao diri? Di man pwede nga muingon mga anak, biyaan na lang ni nato atong papa, oy, di man gustong magtinarong sa pagpanglagad sa Ginoo. Pabalhinan na siyang puyo og laing balay. Pabalhinan na siyang puyo og laing syudad. Kay nahimo ra na siyang babag sa atong pagpangalagad sa Ginoo. That is not the solution. The solution is, kung ikaw mo'y nakapahinay sa imong pamilya, kung ikaw mo'y nakapaluya sa imong bana, kung ikaw mo'y nakapaluya sa imong anak, wake up! Make a decision to be serious about your walk with God this year. Amen? Nga naman, gusto sa Ginoo kitang tanan, dako ang atong kaugmaon karong tuiga. Pero pag mali ang atong environment, pag mali ang atong connections, it will hinder God's plan for our lives. So what should we do? 3 things. Number 1, choose the right environment for a bigger 2025. Pilia ang insaktong environment. Ang uban ninyo, pilia insakto nga kurso. Ikaduha, choose the right partnership for a bigger 2025. Basig ang imong girlfriend, mura lang nagdalaga. Minyo na di ay na. Mura nagdalaga pero minyo na. O basig buwag sa iyahang bana. Di man na nimo mapakaslan kay wala man na siya na unsay tawag diri sa ato. Basta minyo na, niya nagbuwag.
Dili, wala may divorce ato. Unsa kani? Di man na nimo mapakaslan kung wala na annul ang iyahang, naangol ang iyahang kaminyoon. Kamahal ra ba sa annulment karong panahon na? Choose the right environment, choose the right connection, and number 3, choose a strong commitment to serve God for a bigger 2025. Manindog ta mga kaigsunan. Don't just listen to this word today. Just like I said earlier, I do not know kung mawalin ako ni sa ubang simbahan kay I felt very strongly that this is for us. I do not know kung unsay condition sa ubang simbahan, but this is the word for us. God wants us to have a bigger 2025. But you have to walk away from wrong environment. You have to break away from wrong relationships. And number 3, you need to choose a strong commitment. Paninood na sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw ka kontento anang bastag makasimba lang ko pagka Domingo. There is no such thing as a Sunday Christian. Nakutobra kag Domingo. Ang Christianity is a lifestyle. It's an everyday walk with God. You're supposed to be doing your daily devotion every day. You're supposed to be connected to a small group. Ang cell group, maunay right community nimo. Maunay magdala nimo paduol sa Ginoo. Wala pa ko'y naibawaan nga cell group, nga kana nga cell group ang ilahang tumong birahon ka palayo sa Ginoo. Tanang cell group nga akong naibawaan, dili lang sa River of Life, bisan sa ubang simbahan. Pag cell group gani, ang goal ni ana, dadon ka paduol sa Ginoo, dili palayo sa Ginoo. So make the decision that this year, imong ligunon ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Maninood ka, dili kay simba-simba lang, dili kay ampo-ampo lang, dili kay kanta-kanta lang, dili kay dayig-dayig lang. Ingon ni Pastor Roger, ang resulta ana, langit-langit lang. Dili tinuod nga langit. Kay ngano man, dili man tinud-anay ang imong pagpangalagad sa Ginoo, dili pod tinud-anay ang resulta sa imuhang kinabuhi. Make a commitment to serve God with all of your heart. Father, I pray, would you speak to each one of us? Can I ask the worship team to please come and sing the song, Make Room? You sang earlier. I will make room. And really, don't just sing this song. Make it the prayer of your heart this afternoon. Ing na, Lord, akong tagaan kag luna sa akong kinabuhi. Sugod karong Dominguha. The first Sunday of the year, I make a commitment. I will make room for you so that I can make room for a bigger 2025. Dunay dagko kaayo kang giandam nga mga panalangin, favor, breakthrough, business transactions, trabaho Ginoo nga maghatag nakog dako nga sweldo. Pero dili kini mahitabo Ginoo if I belong to the wrong environment. Dili kini matuman if I am connected to a wrong relationships. I need to break away from wrong relationships. I need to walk away from wrong environment. And I need to make a decision to be serious in my walk with you. I will follow you with all of my heart all the days of my life. Come on, just talk to God. Kung unsay ginasulti sa Ginoo kanimo karong nga hapon, maybe it's walking away from a wrong community, or maybe it's breaking away from a wrong relationship. And God is telling you, paninood na sa pagpangalagad. Choose to be strong and to be committed in your walk with Him every day. Just make that decision right now.